Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipangin niyo ang trumpeta. Mga panalig, simulan na natin ang ating Santa Misa sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan, na ang tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay. Kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasalubong niya si Ahias, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahias ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang pinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal.
Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso, aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ng lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan sa kanyang mga daliri sa mga taingan nito. Pagkatapos nito, tumingala si Jesus sa langit at sinita. Ibig sabihin, mabuksan. At nakarinig na ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita ng malinaw. Sa tao na balita ito kanino man siya pinagbawalan ay lalo naman silang ito. Sila ay lubhang nagilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa? Nakaririnig na ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga minamahal, mga Panginoong Heso Kristo. magandang umaga po sa ating lahat mga kapanalig. Si Father Edong po ito mula sa Society of St. Paul. Katawang na pari po sa Our Lady of Sorrows. Yan po, kayo po lahat ng dinadalangin sa Panginoon ay sinasama namin sa hiling mas na ito. Opo mga kapanalig, kayo pong nakatutok dito mula po. Kasama ko rin po ngayong gabi ay si Brother Anjon Mamunta, isa pong kapatid ko sa Society of St. Paul. Siya po ay katuwang rin namin ngayon sa Our Lady of Sorrows. Katuwang din po sa gawain doon at ganun din po sa pangangalaga sa mga kabataan. Sa atin pong mabuting balita ngayong araw, isa pong lalaki ang napagaling ng Panginoon. Siya po kasama ng kanyang mga kaibigan ay hiniling na ilagay lamang ang kamay ni Kristo sa kanya at siya ay gagaling. Ibig sabihin po nito na tayo kung mananalig sa Panginoon at may malalim na pananampalataya, makakaasa tayo na kapag hinipo tayo ng Panginoon, tayo ay gagaling at maraming mabuting bagay ang mangyayari. Nagpapasalamat tayo sa Diyos na kahit sa ating pagiging makasalanan, tayo ay kanyang nilingap. At lahat po nga ay magiging nasa ayos kung hahayaan nating ang Panginoon ang mamuno sa ating buhay. Pero Father, parang mahirap naman ito, no? Kagaya ng sinasabi nating hipuin sana ako ng Panginoon. Ito nga yung pinagdarasal natin mga kapanalig sa healing touch. Na tayo ay mahawakan, na tayo ay madampian ng mapagpala at magpapagaling na kamay ni Jesucristo at dumapo sa atin ang kagalingan. Hindi lang sa atin, kundi sa atin ding mga pamilya. Kasama po sa gawaing pagpapagaling ni Jesus, hindi lang po ang katawan, kundi ang isip at ang kaluluwa. Ang ating pong katawan ay lugar ng banal na Espiritu or the temple of the Holy Spirit. Kaya sa pamamagitan po ng salita at pakiramdam, naapektuhan natin ang buhay ng iba. Dahil sila rin po ay may katawan.
sila rin po ay templo ng Espiritu Santo. Kaya kung paano natin inaalagaan, gustong alagaan ang ating sarili, ang ating katawan, ganoon din po para sa iba. Kaya sa ating pong pananalangin, ating pinapasalamatan ng Diyos sa kabanalan po ng ating katawan at inihiling po natin na tayo ipangalagaan ito. Dahil naniniwala po tayo ng anak ng Diyos ay naroroon nagkatawang tao ngayon sa ating katawan. So, it is in His flesh that also in our flesh that God is with us. Ang hirap isipin, no? Paano, Father, pong ginagawa ko ang makasalanan ng aking katawan paano naririto ang Espiritu Santo sa akin? Paano ito naging templo? Tandaan kung paano si Kristo ay naging tao. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, tayo ay ganun din. Nasa atin din ang Panginoon. Nasa katawan natin. Marami po sa mga pangyayaring naitala tungkol kay Jesus ay tungkol sa pagpapagaling, His healing ministry. Siya po ay may reputasyon bilang manggagamot. Jesus our healer. Kaya po dumadagsa sa mga taong naroroon, pinupuntahan siya. Nilalapitan siya upang magpagamot. Dahil hindi lang kailangan nila siya bilang Diyos, pero bilang isang nakapagpapagaling. Alam po natin na mula sa kahinaan ng ating katawan at kahinaan ng ating puso, nangangailangan tayo ng isang Diyos. Kaya ang panalangin po ay isang napakahalagang pagkakataon para sa atin na inaamin natin na kailangan natin ng Diyos. Na alam natin tayo ay bibigyan niya ng lakas sa isip, sa katawan, sa kaluluwa kung tayo ay mananalig sa Kanya. Marami pong pagkakataon na nababanggit sa ating mabuting balita, kagaya po ng sinulat ni San Marcos, kung saan si Kristo ay inuutusan ng mga tao na sila ay gumaling at sila nga ay gagaling. Si Jesus po ay hindi lang isang political na leader. Siya po ay spiritual na leader. At nais po niya ang mga tao nung panahon niya na magsipaggaling. Di po ba sa isang pagkakataon sabi niya, tiningnan ko silang lahat, ako'y naawa kasi para silang tupa na walang tagapastol. Ang proseso po ng papapagaling ni Jesus ay parang ritual na may sinusunod. Inilalagay ni Jesus ang kanyang mga daliri sa tainga. Kagaya po nangyari dito sa lalaki, meron pong nilagay na dura sa kanyang bibig, sa kanyang dila. At ang lalaki po mula sa laway na ito, kasabay ng pananalangin ni Kristo, siya ay tumingin sa langit at sinabi po ang napakahalagang epata na nangangahulugang mabuksan. Hindi po ito lakas lamang ng loob ni Jesus, kundi po ang kanyang pagtitiwala at ang kanyang relasyon sa kanyang Ama sa langit. At ang tainga at bibig nga ng taong lalaking ito ay nabuksan. Kayo po ba mga kapanalig? Ano po ang nais ninyong mabuksan sa inyo? Pagsabi nga po, epata. Natanggap niyo na po ba ang pagbubukas na yan, ang kagalingan niya mula kay Jesus? Oras na po na magtiwala sa Diyos na kayo nga ay gagaling. Pakisabi nga po sa inyong sarili, epata. Pakisabi rin po sa mga kasama ninyo dyan sa bahay, mga nasa gilid ninyo, epata. We echo what Christ told this man to be opened. Nang natuluyan na po sanang mabuksan ang inyong mga tainga, makarinig at makaunawa. Marami kasi po sa atin ang nakikinig pero hindi naman umuunawa. O sige po, ilan po ang 10 Commandments? O edi nag-isip pa kayo kapanalig. Ang sagot ay naroon na sa tanong, 10. Yan pong sinasabi natin. Minsan, nakikinig tayo para sumagot. Hindi tayo nakikinig para umunawa. Maaari hindi rin po natin pansin, ngunit marami sa atin ay tunay ng bingi. Hindi lang dahil nagbibingi-bingihan, dahil doon hindi na rin makapagsalita ng maayos. Walang masabi, walang maibahagi. Bihira po tayo makatagpo ng mga kapwa Katoliko na mataas at qualified sa mga profesyon kung saan sila ay marunong bumasa at sumulat ng kanilang pananampalataya. Literacy is not enough that we know how to read and write, but to know how to be Christians in our writing, in our reading. Iba po naman ay napakagaling makinig.
Kasi nais nilang malaman ang tungkol sa kahulugan ni Jesus at ng kanyang ebanghelyo. Mahusay silang makinig at sinasabuhay po nila ang lahat ng ito. Not of that selective selective hearing na kung ano lang ang gustong mapakinggan. But it is intent listening and understanding mula po sa pakikinig patungo sa pag-unawa at makapanalig patungo sa pagbibigay buhay ng pananampalataya. Minsan daw po may isang maliit na nayon kung saan may isang batang lalaking si Samuel. At sinabi po niya, pinagmamalaki niya na naririnig ko ang lahat. At namangha po ang lahat ng tao doon kasi naririnig niya ang mga ibon, iba't ibang huni nito at kaya niyang sabihin kung alin ang maya, alin ang parot, at alin ang mumunting balin sa sayaw sa pamamagitan lamang ng kanyang pagdinig. Dinig niya ang tren, ang bus, ang jeep, ang tricycle kung saan nanggagaling, pati po ang bulong-bulungan ng kanyang mga nanay at kapitbahay. Isang araw po, may matandang karpintero ang dumating sa bayan at doon naman ninirahan. At sinabi po ng mga tao na makikita mo dyan ang isang batang lalaki si Samuel na kaya niyang marinig ang lahat. At dahil po doon, tuwan-tuwa si Samuel, kanyang sinalubong ang karpinterong bagong dating. Sabi po ng karpintero sa kanya, pakinggan mo ang kahon na ito kasi merong buhay na bagay sa loob. Nilapit po ni Samuel ang karton sa kanyang tenga at sinabi na, alam ko na kung ano ito. Mamang karpintero, ang laman po nito ay kuliglig. Sabi ng karpintero, meron kang mahusay na tainga. Narinig mo na kuliglig nga ang laman ng karton na ito. Pagkatapos po, dinala naman ng karpintero si Samuel sa pamilihan sa palengke. Kasi tuwang-tuwa po ang karpintero sa kanya. At sinabi, tara, sama ka sa akin sa palengke. At sa gitna po na nagkakagulong palengke at napakaraming tao, napakaraming sasakyan, sinabi po ng karpintero, O Samuel, anong naririnig mo? Napakarami ho Meron pong mga gulong na umaandar, nagsisigawang tindera, kalansing ng mga barya, yung po nagtitinda ng candy at ang ungol po ng mga aso. Maya-maya ay dumukot ang karpintero ng isang barya, isang kusing. Nilingon niya ang mga tao at maya-maya ay nilaglag ng karpintero ang barya. Nakita niyang nagtinginan ng ibang tao. At ang tanong ng karpintero, ano kaya ang naririnig nila? Sagot po ni Samuel, narinig po nila ang nahulog na barya. Tinanong ng karpintero, bakit sa palagi mo sa dami ng naririnig ng mga tao, yung barya ang narinig nila? Ay kasi po dahil mahalaga sa kanila ang barya. Lumuhod yung karpintero para magpantay yung kanilang paningin at tenga at binulungan siya. Ang narinig mo lang din kasi, Samuel, ay yung kung ano ang mahalaga sa iyo. Di ba sabi mo, narinig mo ang mga nagtitinda ng candy sa dami ng mga tao kasi yun ang gusto mo. Marami kang hindi naririnig o pinalalagpas mo kasi hindi ito mahalaga sa iyo. Kagaya ang Diyos na palaging nagsasalita. Pero ang tanong, Samuel, ay nagsasalita nga ba ang Diyos? Pero ang tunay na tanong ay, pinakikinggan mo ba ang Diyos dahil mahal mo siya? O namimili ka lamang ng iyong pinakikinggan? Nang gabing iyon, nang maghiwalay na ang karpintero at si Samuel, umuwi siya sa bahay ng malungkot. Kumain ng kaunti, naglinis ng katawan at pumunta na sa kama at matutulog. Sa unang pagkakataon, napakinggan niya ang tibok ng kanyang puso, ang kanyang paghinga, ang kanyang mga magulang sa kabilang kwarto, ang mga kapitbahay. At higit sa lahat, napansin niya ang napakatagal niya nang hindi napapansin. Ito yung banayad na paanyaya sa kanya ng Diyos. Sa unang pagkakataon, hindi lamang niya narinig ang Panginoon, kundi siya ay nakinig sa Kanya. Ngayon po na narinig na natin ang Ebanghelyo at nabuksan kayo, Epata. At sana pong isa katuparan ito. Ang pandinig ay nagpapahiwatig ng pakikinig, pag-unawa, paggawa, at pagsasabuhay ng salita ni Jesucristo.
Amen. Natunghayan natin sa Ebanghelyo si Jesus na tumugon sa pangangailangan ng bingi. May pananalig tayong manalangin sa Diyos Ama upang tumugon din siya sa ating pangangailangan. Ating itugon, Panginoon, pagalingin mo kami. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang simbahan at ang kanyang mga miyembro naway maging bukas sa mensahe ng pagpapagaling ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Tayo naway maging bukas ang mga tenga at puso sa hinaing ng ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Atin nawang laging gamitin ang biyaya ng pagsasalita para ipahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ang mga nag-aaruga sa mga bingi at mga pipi, naway mapalakas ang kanilang kalooban ng kabutihang loob ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin. Ang mga pumanaw na ay mamahinga nawa sa kapayapaan at ang mga nalulumbay naway mabigyang kasiyahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagalingin mo kami. Walang hanggang Ama, hilumin mo ang aming pagmakasarili at buksan mo ang aming mga puso sa pagtanggap ng mabuting balita ng kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyaya. Aming kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagalo mo ito'y aming mapagsaluhan bilang pagkinabang sa buhay mong pagmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mapakapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong lahat ay umiiral ang iyong likhain. Siya'y sinugo mo parang kami sa gipin, palayain. Kaya siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sandali, sundin ang loob mo at kamti ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos
Diyos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaita. Sa kaita, asan, Hosana, Hosana, sa kaita, asan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat sa ikapagpapatawad ng kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa, Newse na aming Obispo, lahat ng mga relihiyoso at misyonero at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria ng Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng mga banal, si San Jose ang banal na esposo, si San Pablo at San Carlo Acutis, si San Lorenzo Ruiz at si San Pedro Calungsod na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo,
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag at tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo, At sumayo rin, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisa ang ibinibigay, kami niloob mong mapakinabang, kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamungan ng may kagalakan sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbubuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito at nagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ating mga kapanalig na kasama natin ngayong makinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din ipanalangin natin ang ating mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina't kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Diyos, Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkakaloob mo ang lakas ng aming kahinaan. Tunghayin mo pong nang may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alibin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Binigyan mo sila ng tinapay mula sa langit, Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. manalangin tayo. O Diyos, sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo ng iyong katawan at dugo, madawa-nawa namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at nanghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos.
Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang Kanyang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang Kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa Kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro